So, good morning. This is my program, and I'm Giselle Pacalyagan. So, ito yung explanation ng program ko. Itong java.util.random, I use it to generate random sentence, no? Ito yung class na ginamit natin para mag-random yung gamit natin na word para makabuo tayo ng mga sentence. Then, itong file not found exception, para ito sa file na ginamit natin na pag-create ng bagong word file, no? Text file. Then, tapos itong formatter na ito, itong tatlo na hina-highlight ko, na in-input ko, para ito sa formatter na maglalagay ng data doon sa file na ginawa natin. Then, itong java.io.file, ito yung gagamitin natin na para makagawa tayo ng bagong file. Excuse me. Tapos itong IO exception, part ito sa catch, no? Dito. Ayan. Para malaman natin yung kung kulang ba o mali sa ginawa natin na code, no? Then, dito. Nag-input ako ng file static na object. Then dito, gumawa ko ng array na 20 na size ng string para ito mamaya gagamitin natin. And this one, gumawa din ako ng object na formatter. So, here, di ba, sabi ni ma'am, dun sa instruction niya sa Edmodo, to create file. Kaya gumawa ako ng method na create file. So, bali dito sa loob ng method na ito, dito tayo gagawa ng bagong file. So, yung keyword dito is ito lang, yung pinaka-importante dyan. Yung path niya. Yung path file. Dito sa loob ng open and close parenthesis. Bali, dito mo ilalagay kung saan mo gusto ilagay yung panibago natin na file. So, kung example, gusto ko ilagay yung file ko. For example, dito. Sa Acer C, user, Acer, then sa downloads. All you have to do is click this one, then copy the path, Control C. Then, ipipaste mo siya dyan sa loob ng open and close parenthesis. Then, itong sentence.txt, yan. Yun yung magiging name ng file natin, right? Then, ayan, check natin if magkakaroon ba ng so since yan yung kinopy natin yung path sa downloads, so i-check natin later, no, kung magkakaroon ba ng sentence.file na text dito sa path. Then yan, baka dyan, check natin yan mamaya. Okay, so tayo. Yan. Then, dito na sa sentence records, add sentence records na method. Dapat dito, maka-generate siya ng random na sentence. So, yan. So, dito, sa pinakauna, gumawa tayo ng panibagong object file sa random na class. Then, so, bale dito natin ilalagay lahat ng mga word na pinagtagpi-tagpi natin. Yan.
So, ito na yung sinabi ni ma'am na gumawa tayo ng array na 'to. So, given na 'to siya sa Edmodo. Then, this one. Tapos itong while loop na ito, dito, ayan, pinagdikit-dikit ko lang yan, plus equals, plus equals, plus equals. Then, dito, ayan. Tapos dito naman, dapat yung tandaan kasi dito, gumamit ako ng method na substring. Tapos, itong to uppercase, makikita mo itong method na ito sa string, sa string class. Ayan. So, automatic naman kasi na may string class dito kasi sa NetBeans. So, ang purpose nito, di ba yung string, half, kapag hinati yung isang string, ang tawag doon sa kalahati na yun ay substring. So, bale, ang unang bilang na ito, yung character ng string natin, 0. So, sa character 0, yung pinakaunang letter sa string natin, tapos, ito, kung hanggang saan yung ika-copy niya. Ayan. So, gumawa ako ng substring dito sa pinakaunang letter ng substring natin. Ayan. Tapos, kasi dapat naka-capital letter para pinakaunang sentence natin, para kapag nag-generate tayo sa first sentence natin ng capital letter. Ayan. Tapos dito, yung the rest na mga letter sa sentence, dito siya papasok sa susunod. Ayan. Na substring. So, bale, i-add natin siya dito. Magiging dalawa na siya, magiging sentence na ulit siya. So, bale, ang summarization nito, gumawa ako ng dalawang string ulit sa isang string para yung unang string, gagawin ko siyang uppercase, then yung the rest na string is iko-concat, iko-concat. Basta ididikit na lang siya sa naka-uppercase na sentence. So, dito, ipiprint na natin siya para may copy kayo sa code, no? So, dito naman, dito tayo maglalagay ng mga data. Yan. Ito naman sa line 54, dito sa array na to, dito natin ilalagay lahat ng sentence na random kanina. Yan. Yan yung umiilaw na yan, yung green. Yan. Yan, umilaw na yan, yung yellow, naka-highlight. Yan. Okay, so, yan. Lahat ng na-generate dito, mapupunta doon sa array na run sentence. So, bale, sa unang try and catch na ito, dito, i-open na muna natin yung file, yung Word file, no? Yan, katulad nito. Yan. So, kasi, pinractice ko na muna ito beforehand, before ko siya i-record. Kaya may sentence text file na dyan sa desktop natin. So, ilagay mo yung path, i-open mo na file like this. Properties niya. Yan, yung location niya. Kakopy mo lang. Then paste it here, no? Yan.
paste it there. So, maura man gihapon, no? So, bubuksan natin yung file na ito later. Check natin. Then, dito naman, yan. Let's go here sa pinakapangalawang try and catch. Bali, dito na siya maglalagay ng data sa file. Dito na natin magagamit yung formatter na class, no? Ito. Yan. Ay, hindi, ito. Okay. So, dito, output.format, yung method. Yan. Dito yan makikita sa formatter, no? Sa loob ng parenthesis kung ano yung ilalagay mo dun sa highlight. Yan. So dito, nag-while looping ako para lahat ng laman ng ano natin, ng array na run sentence, malalagay natin doon sa file na output na ginawa natin kanina. Excuse me. Dito, ayan, sa run sentence hanggang sa mag-loop siya ng mag-loop. Then, okay na yun. Tapos, ayan. So, gumawa ako ng method na close. Bale, nagdagdag lang ako ng method kasi kailangan kasi natin ng formatter daw, sabi ni ma'am. At kailangan daw para gumana. So, yung output na formatter may laman na not equal, no? Not equal to null. Bale, hindi siya dapat equal sa walang laman. So, mako-close siya. So, ayan. Tapos, dito naman natin ginawa ito isa-isa. Ayan. Naalala nyo kanina nung gumawa tayo ng file dito. Dito. Yan. Dapat sa download na yun, may sentence na text na lalabas. Tapos, kapag walang file doon na nakita, katulad ng text sa download, ayan. Bali, dito siya papasok sa file.create new. File na method, bali, dito siya mag-create. So, kailangan natin iparan. Ayun. So, ayan. Yan yung output natin. Yun, gumana siya. So, walang lumabas na file exist, no? So, tingnan natin doon sa documents. Ayun. Pumasok siya, no? Kanina, di ba, wala. Pero, walang laman. Yan, wala siyang laman. Kasi nag-create tayo ng bago. So, bali, yun nasa output, napunta sa sentence file sa desktop. Yan, tingnan natin. Sa desktop. Yan, di ba? Yan, as you can see, pareha sila. So, kung gusto natin palitan yung path, i-copy lang natin yung path sa taas, then ilagay doon sa path sa baba. No? Yan. Yan.
Excuse me. So, iparan ulit natin. Okay. So, as you can see, may nakalagay na file exist. So, check natin if may laman na yung sa downloads. Ayan, may laman na din siya. Ayan. No? Pareha sila. So, successful yung ginawa ko na program. Binidyo ko na lang para ma-share ko din sa iba. I hope you all understand. It's already 3 a.m. in the morning. So, good morning.